Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Happy Thursday po mga kaibigan, panibagong araw, panibagong pagkakataon. Tayo nga po muna ay ngumiti. Ayan, di ba natatandaan nyo? Akin pong binanggit dito na every time titingin tayo sa salamin, sikapin po natin na ngumiti. Ngitian natin yung ating sarili. Nakakapagpagaan po yan ng ating pakiramdam. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking nabasa sa Proverbs 19:8. Ang sabi doon parang ganito, do yourself a favor and love wisdom. Learn all you can, then watch your life flourish and prosper. Sa madali pong salita, ibig sabihin ay tayo ay mag-aral, matuto, mahalin natin yung madagdagan tayo ng kaalaman, love, wisdom. Sino po sa atin ang parang ayaw na ng panibagong kaalaman? Di ba gusto natin patuloy tayong lumalago? So love, wisdom. Ako pa rin po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Melo Ana Demong. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Samahan nyo kami mga kaibigan at i-invite nyo rin po ang inyo pang mga friends. Tayo ay sama-samang mag-aral kung paano po natin gagawing mas kapaki-pakinabang ang ating buhay, kung paano po magkakaroon tayo ng malapit na relasyon sa ating Panginoon na siyang kasagutan sa ating pong mga hinaharap sa panahong ito. Ang Panginoon ang nagbibigay pag-asa sa atin. Kung kayo po naman ay nagdanais na makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay o meron po kayo mga katanungan, kayo po ay makipag-ugnayan lang sa amin. Ang ating pong contact information, 0917-1742777, 0917-1742777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Tayo po ay on social media din. Ang ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available na mga Bible study guide for kids and adults, maaari nyo pong puntahan ang bibleschool.com/Central Luzon. So maraming paraan mga kaibigan na kayo po ay makipag-ugnayan sa amin. Nais po namin makatanggap ng inyong mga messages, na inyong pong mga pagbate. At yes po, please share po sa inyong mga kaibigan. Napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon at very practical. Narinig niyo bang sinabihan na kayo noong bata, ikaw lumalaking paorong. Ayan. Parang matatandaan ko, nasabihan ako ng ganyan ng aking magulang. Ang tanong po sa atin, what kind of life are we living? Tayo po ba ay pabuti or paorong? Are we getting better or are we getting worse? Yan po ang ating pag-aaralan. Muli, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane. Masayang umaga at mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. May good news po ba tayo sa araw na ito, mga minamahal? Have we all filled the empty spaces of our hearts by trusting and loving those around us? I hope we tried our best. We are trying our best to really find ways so that we can trust people. Dahil ang Panginoon, pinagtiwalaan tayo at patuloy na pinagkakatiwalaan bagamat tayo po ay nagkukulang. At sino pa ba ang higit na makakadama nito? Siyempre yung malalapit sa atin na tayo ay nagtitiwala sa kanila at sila ay maaasahan natin, kaya natin sila pinagtiwalaan, sila ay tapat sa atin, sila ay may pag-ibig sa atin, sila ay sumusunod sa mga nais natin na karapat dapat, at naging tugon ba tayo?
sa pangangailangan ng iba. Ito rin po ay nagdadala ng pagtitiwala kapag nadama ng isang tao na naging handa tayong tumulong, magkaloob ng pakinig sa kanilang mga problema o kaya naman ay nabigyan natin sila ng panahon sa mga pagkakataon na kailangan nila nito. Ano kaya ang madadama mo kung magbigay ka ng solusyon sa problema ng iba? Di po ba ang saya ng pakiramdam, nakatulong ka sa paraan ng pakikinig, pag-unawa sa damdamin nila, sa paraan ng pagbibigay ng kasalukuyang pangailangan ng iyong kapwa, naging tulay ng kapayapaan upang magkasundo ang mga may di pagkakaunawaan, at marami pang iba. Yan ang mga good news po, mga minamahal. Natutuwa tayo na may mga good news tayo everyday. Sana wag laging bad news yung dumadaming bilang ng COVID positive, kundi yung positive vibes sa bawat isa, Kung naging buhay, na naging kabuhayan na natin o kaugalian na natin ang tumulong sa iba, magiging madali po para sa atin ang maging maunawain, maging mapagmahal, maging mapagkalinga, maging maawain at maging matulungin hanggang sa maging liwanag talaga tayo sa kanila, Be a solution, not a problem. Napakaganda. Ngayon ating kilalanin ang ating sarili. Are we living a better life or it is getting worse? Kung tayo naging matulungin, kung tayo naging solusyon, kung tayo ay naging masayahin, kung tayo po ay naging maunawain sa kanila, tayo ay namumuhay ng may paglago, better life, mas mabuting paraan ng pamumuhay. Sana sa araw-araw ay nasusumpungan natin na bumubuti ang ating paraan ng pamumuhay, ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan, at ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay at syempre sa Diyos. Better or worse? Di ba ito ang pangakuan ng nagpapakasal, yung mga nagmamahalan? Patunay lang na hindi lang puro better, meron ding worse, Pero gusto natin laging nandun sa mabuti, Mas maayos, mas mabuti, mas maganda. Huwag lang sana tayo laging getting worse, Bawat isa sa atin nagnanais gumawa ng mabuti, mga minamahal. Umigi ang pamumuhay, paraan ng pamumuhay, at tayo ay lumago sa ating mga pag-aaral na ginagawa, naging maayos at matiwasay ang ating pamumuhay dahil sa ating magandang hanap buhay at gayon din ang ating mga ugnayan. Paano tayo kadalasan na pinaaalalahanan na piliing gawin ang mas mabuti? Nabasa mo na ba sa mga restrooms, mga minamahal? Sabi nga rin, buhusan pagkatapos gamitin. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok. Ito mga common na nakikita natin sa paligid. Tapos, last person to leave, turn off the light. Always keep the door closed. No vandalism. So ito po yung mga ilan sa mga paalala, paalala at ito ay words to live by, na dapat nating gawin. Ibig sabihin, dapat nating alalahanin at ito'y magdudulot ng kaayusan, magdudulot ng kalinisan, magdudulot ng kaligtasan, Sa ibang mga pasyalan o tanggapan, may napansin ba kayong karatulang nakalagay na Clay Go? Ano ba ibig sabihin ng Clay Go, mga minamahal? Clean as you go, tama? Ano po yan? Ang ibig sabihin ng Clay Go, clean as you go. Ito po ay nagsasabing kung ikaw ay dumating sa lugar na yon na marumi marahil o kaya nadumihan mo, bago ka umalis, linisin mo. So, iwanan mong malinis, mas maayos, mas maganda ang isang lugar na iyong aalisan. Ang lahat pong ito ay paalala na maging maayos, maging mabuti, maging malinis, maging maingat at maging magalang sa lahat ng pagkakataon.
Naalala ko nung isang araw na nakatitig ang aso ko, mga minamahal, habang kami ay kumakain. Sabi ko sa anak ko, alam mo anak, nung mga bata pa kami, hindi namin pwedeng gawin ang tulad ng sa asong ito na kapag may kumakain, ay nakatanghod o nakatitig ka na parang gutom na gutom. No? At parang gusto mong sabihin ay makisabay ka ng kumain. Ito yung tinatawag na good manners and right conduct, mga minamahal. Ito po ay familiar sa atin siguro noon, pero parang ngayon ay wala na tayong mga rules na ganun sa ating tahanan. Pero napakaganda po respeto sa mga tao na kasama natin. Parang binabantayan natin kung marami silang kinakain. Ako ay pabalik-balik lang kapag may mga bisita. Hindi ko hinahayaan na parang tinititigan mo kung gaano karami kinakain nila. Tayo ay tinitingnan natin kung may pagkain pa para lagyan natin sila ng karagdagang pagkain, kung maayos ba ang kalagayan nila. Pero para titigan mo isa-isa at tingnan mo kung, naku, naubos na, naku, wala na kaming kakainin. So parang masakit sa kalooban natin na tumanggap ng bisita. Ito yung kawalan ng manner, sabi natin, kawalan ng pagkilala sa iba o yung sinasabi nating pagtanggap ng ating mga mabuting pagtanggap ng bisita. Tayong mga Pilipino po ay marami nito, ngunit unti-unti nang niluma ng panahon, ang sabi nga nung awit, niluma na ng panahon, nawawala na po na tila ba walang halaga. Ito ay mataas na pamantayan ng disiplina, kasama ng mga turo na pag hindi ka kinakausap, huwag kang sasagot. Tandaan niyo pa po ba yon? Kung kakain ay isipin kung nakakain na ba ang iba. Kung aalis sa higaan, siguraduhin inayos mo, isinalansan mo ng maayos ang mga kumot at unan sa tamang lalagyan. Simple rules to live by, mga minamahal, but are precious in developing honorable character. Sabi ni Robert Baden-Powell, try and live this world a little better than you found it. And when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate, you have not wasted your time but have done your best. So, anumang mga kalagayan natin o mangyayari sa atin, kung pinili natin yung pinakamabuti, pinili natin yung mas makakabuti, mga minamahal, ito po ay magiging kaligayahan natin. Ano man ang mangyari, anumang kahantungan ito, dahil pinili natin ang pinakamabuti, tayo ay mayroong kapanatagan. May peace of mind ang bawat isa sa atin. Sa anumang kalagayan, maari nating piliin ang better o mas mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang para sa ating sarili, mga minamahal, at sa ating kapwa, kundi higit sa lahat sa atin pong Panginoon na laging nakamasid sa lahat ng ating ginagawa. Nag-aalaala po kung magiging masaya tayo, sa tuwing pipiliin natin ang pinakamabuti. Tinitingnan niya ng Panginoon kung pinipili nga ba natin ang mabuti. At kapag pinili natin ang mabuti at matuwid, yan ay kaligayahan, karangalan sa ating Panginoon. Kung maghahanap buhay tayo, nasa trabaho tayo, pinag-igi natin ang bawat gawain na ginagawa natin, nagkakaroon agad tayo ng sense of accomplishment, di po ba? Yung masaya, masaya na damdamin na maayos ang aking ginawa, wala akong inaalalang problema na marireject ang aking ginawa dahil ginawa ko yung best ko. We smile at ourselves as if saying, good job. Parang gusto nating sabihin sa ating mga sarili yon. Fulfilled and inspired kang uuwi pagkatapos ng iyong trabaho. Kung pinipili mo lagi na kumain ng mga masustansyang pagkain at masaya ka at may pagpapasalamat, habang kumakain ka sa tamang oras, sa tamang amount, mga minamahal, hindi ka mag-aalala na magkakaroon ka ng mga karamdaman na mula sa maling pagpili ng pagkain. Yung wala bang guilt habang kumakain ka, ini-enjoy mo lang dahil alam mong kapag ito ay tinanggap na ng iyong katawan, ito ay magbubunga sa magandang dugo, pagdaloy ng dugo, paggalaw ng ating bawat bahagi ng katawan, paggawa ng bawat organs, internal man ito o external.
Kung mas magiging maingat sa ating mga kagamitan, mas matagal mo itong magagamit. No? Yan ay pagpili ng mas mabuti, mas maingat, no? Mas malinis, mas maayos na mga gawain. Kung magiging matapat ka kahit sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan ka nga sa mas malalaking bagay. Ang kaayusan sa paggawa, kabutihan sa kapwa, katapatan sa Diyos, ay gumagawa sa pagbabago ng iyong buhay, mga minamahal, ng iyong kapwa. No? Hindi lang ng buhay mo, kundi buhay din ng iyong kapwa. Dahil sa tuwing titingin sila sa iyo at makikita nilang mas pinipili mo ang higit na mabuti, kahit sila ay namamangha hanggang sa yun ay nag-aakit sa kanila na sundan ang iyong mga pinipili. Kung pinili mo ang maging mapagpatawad at maunawain sa mga nakakasakit sa iyo o gumagawa ng masama sa iyo, sino ang mas blessed? Di po ba ikaw na pumili nung mas mabuti, no? Yung better? No? Kung ayaw ka man nila tanggapin, well and good. Masaya ka pa rin. Magiging nakangiti ka pa rin habang binabati mo sila bagat hindi sila ngumingiti sa iyo, no? Ang sabi ni Mrs. White sa Counsels to Teachers, Parents and Students, sa page 554, "You will pass over the way once, and precious are the opportunities granted to you." Totoo po, no? Tayo'y minsan lamang na darating o narito sa sanlibutan ito. Lumilipas ang panahon, nagkakasakit tayo, tumatanda, namamatay. Ang tanong ay, gaano natin pinapahalagahan? How do we treasure, no, and cherish the moments that God is giving us, no, each day? So yun po, precious daw, no, napakahalaga, no, ng mga oportunidad, ng mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon para piliin ang better, no? Sabi ni Etienne de Grillet, no, sa Quaker Missionary, "I shall pass this way," to similar, "but once," ang sabi niya, "any good or best that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again." So sabi niya, kung ano man yung mabuting kanyang magagawa sa pagkakataong yon, ay gagawin na niya, no? Dahil maaaring hindi na dumating ang pagkakataon na yon para sa kanya. Ang totoo ay simple lang ang mga paunawa o paalala na ating nababasa. Ngunit kung masanayan po natin gawin ito palagi, ito'y nagtatatag ng ating pagkatao, mga minamahal, humuhubog ng ating karakter, at nagbubukas ng maraming mga oportunidad. Sa Japan po, base sa aking naobserbahan ay nakakaakit ang kanilang kalinisan, yung kanilang disiplina, yung mataas na respeto sa kapwa. Isang halimbawang nagpapatunay na kayang mamuhay ng tao ng mas mabuti, mas malinis, mas maayos, mas mabuti sa kapwa, mas maingat, at ito po ay nagbibigay ng napakasarap na pakiramdam kapag nasa paligid mo ay ganitong mga tao. Nagsisimula sa tahanan, tinuturuan na po ang mga bata. At pagdating sa paaralan, pinalalakas nila yon, no? Kahit ang mga bata ay pinaglilingkuran sila ng masustansyang pagkain. Kung ano lamang yung iahanda ng paaralan, yun ang kakainin nila. At yun po ay may dietitian sila para i-check kung yan ba ay healthy. Ang siniserve ang kanila pong mga nagsiserve ay kapwa rin nila kaklase, at makikita mo kung paanong fair treatment, no, ng mga nagsiserve sa kanilang mga kaklase. At kapag may sumobra, jack and poy pa yan sila kung para kanino, no? Hindi basta aagawin. Napakagandang attitude, mga minamahal. At kumusta tayo? Ang ating titingnan. Ano ang reaction natin kapag yung ganitong kalagayan ay makikita natin sa ating pong mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, na nandun yung ating pag-aalala sa bawat isa. Nandun yung pagpili natin sa mas mabuti, sa mas malinis, sa mas maayos, sa mas kapaki-pakinabang. Better or worse. So to end, mga minamahalan, sabing ganun sa Biblia sa Philippians 4:8, "Whatever things are true, whatever things are noble,
whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, things that are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ilagay natin sa ating kaisipan sa tuwina upang unti-unti ay gumawa sa isip natin, pumuno sa puso natin, at bumago sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy mo po sana, patuloy ng bawat isa sa atin ay makita ang pagpili sa better at hindi sa worse. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much, Ma'am Jane. Gustong-gusto ko tong topic na to. I love how practical this presentation is. Parang binanggit ni Ma'am yung mga habits, mga manners ng responsableng tao. Ang tanong po, are we responsible citizens ba? Na kapag may nalaglag tayo, pupulutin natin. Kapag may ginamit tayo, ibabalik natin, aayusin natin. Yung mga simpleng bagay, ano po nakikita ko, anong klaseng tao po tayo, gaano tayo ka-responsible. Maging mabuti, malinis, magalang, maingat sa lahat ng panahon. Binanggit po yan ni Ma'am Jane. Nakakalungkot nga lang po na minsan parang ito yung hindi na natin nabibigyang pansin ngayon. Gusto ko pong i-share itong aking nabasa. If you open it, close it. If you turn it on, turn it off. If you unlock it, lock it up. If you break it, admit it. If you can't fix it, call in someone who can. If you borrow it, return it. If you value it, take care of it. If you make a mess, clean it up. If you move it, put it back. If it belongs to someone else, get permission to use it. If you don't know how to operate, leave it alone. If it's none of your business, don't ask questions. Sabi nga, if we can be trusted with small things, we can be trusted with even bigger things. Ito po yung mga small things that make life so much better. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, meron po kayong mga reflections na inspired kayo, meron kayong nais i-share, please feel free. Ganon din po kung gusto ninyo makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. Balang araw po magkakaroon tayo ng mga books, na mga bago. At sa mga nakatanggap na po, sana nagiging pagpapala ang mga babasahin ito sa inyo. Tumawag lang po, mag-text sa mga gusto maka-receive ng book, 0917-1742777, 0917-1742777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. At para po sa mga nais naman mag-send ng email, maaari niyo po ipadala sa connect@adventist.ph. Ang ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable po na Bible Study Guide for kids and adults, pwede po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito mga kaibigan, atin pong ibigay ang ating mga pandinig sa mensahe na makalangit na awitin. Liwanag mo ang aking tanglaw sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nakaalalay sa araw-araw ng aking buhay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako.
mo ang aking gabay sa panahong nanlulumbay. Pag-ibig mo'y laging nakaagapay, ang aking sandigang matibay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Bagyo man ay dumating, ulap man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Maraming salamat po. Sana mga kaibigan, na-inspire po kayo, napasaya kayo ng mga awitin na ito, yung mga mensahe ng awitin na kapagbigay ito sa inyo ng pag-asa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at atin pong iniisa-isa yung mga pillars na mga kalalakihan sa banal na kasulatan, yung mga Bible characters, at marami na po tayong na-discuss. Ngayon ay another very prominent na propeta ang atin pong pag-aaralan, si Samuel. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral, subalit bago ito, ay nais kong banggitin muli ang aking paanyaya, ang aking paghingi ng tulong sa inyo, upang marami ang makinabang sa ating pag-aaral na ito. Kung kayo ay nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon, at nakakatulong sa inyong buhay na bilang anak ng Diyos, maaari bang ating ibahagi sa iba? Invite natin sila na sila ay makinig din sa ating pag-aaral salita ng Diyos. At ngayon, ang ating bibigyan ng pansin ay ang isang karakter sa Bible, ang pangalan niya ay si Samuel. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa mataimtim na panalangin ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa kanyang anak na lumalapit sa kanya. Si Ana, na asawa ni Elkana,
na ang mga magulang ni Samuel ay humingi si Ana ng anak sa Diyos. Hindi siya nagkakaroon ng anak. At nung panahon na yon, na kapag ka ang isang babae ay walang anak, para bagang siya'y isinumpa. Kaya nga, pagka ikaw ay maraming anak, ikaw ay maraming pagpapala sa Diyos. At si Elkana ay meron siyang 2 asawa, bagamat ang wika ng Biblia mas mahal ni Elkana si Ana, pero si Penea na kanyang isang asawa ay may anak at binubuli ni Penina si Ana. Kaya nga ang babaeng ito ay matayimtim na nanalangin sa Diyos at siya ay nagkaroon ng pangako sa Panginoon kung siya ay pagpapalain ng ating Panginoon. At ang wika ng ating Biblia sa aklat ng 1 Samuel, narito ang isang pangako ng babaeng ito na kapag siya ay pinagkalooban ng Diyos ng isang anak na lalaki, kanyang ipagkakaloob sa Diyos ang kanyang anak. At noong ang babaeng ito ay natupad ang kanyang kahilingan sa Panginoon, ang wika nga sa versikulo 20, versikulo 1, sa takdang panahon si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Gayun na lamang ang panalangin ng kanyang ina at ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At sapagkat ang Diyos ay dininig ang kanyang panalangin, ang wika nga sa versikulo 22, ngunit si Ana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, sa sandaling ang batay mahiwalay sa pagsuso, ay dadalhin ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at manatili roon magpakailan man. Kaya nga, ang wika sa versikulo 24 ng kapitulo 1, ng kanyang mahiwalay na siya sa pagsuso, kanyang isinama siya na may dalang 3 guyang lalaki at 1 epang harina at alak sa 1 sidlang balat, at kanyang dinala siya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay bata pa. 25 at 26. Pagkatapos ay kaniyang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. Sinabi niya, O Panginoon ko, habang ikaw ay buhay, aking Panginoon, ako ang babaeng nakatayo noon sa iyong harapan na dumadalangin sa Panginoon. 27. Dahil sa batang ito ako ay nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan na idinulog sa Kanya. Kaya't ipinapahiram ko siya sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, siya ay ipapahiram ko sa Panginoon at doon ay sumamba siya sa Panginoon. Kaibigan, ang isang matayimtim na panalangin at pagkatapos ngayon sinunod ang isang pangako sa Diyos, ito ay nangyari ngayon sa buhay ni Ana at gayon din kay Samuel. Sapagkat hiningi ng Diyos ang batang ito sa Panginoon at kanyang ibinigay sa Panginoon. At dahil ngayon, ang babaeng ito ay tapat sa kanyang pangako sa ating Panginoon, ang sabi sa 2:21, dinalaw ng Panginoon si Ana na siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae, at ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Kaya kapag kayong isang tao ay nangako sa Diyos sa kanyang panalangin sa Kanya at pagkatapos ngayon siya ay nagtapat sa kanyang panata sa Diyos, ang Diyos ay bibigyan siya ng gantimpala na katulad na nangyari kay Ana. Kaibigan, itong si Samuel,
Batay sa kanyang karanasan, qualities at saka achievements, siya ay isang saserdote o pari, siya ay isang propeta, siya ay isang mandirigma, isang hukom, isang edukador, siya ang founder ng prophetic order at gayon din rebuilder of nation. Kaya nga, ang lalaking ito, na lingkod ng ating Panginoon, siya ay nanguna sa bansang Israel sa panahon ng mga judges at siya ang pinakahuling hukom sa bansang Israel. Kailan nagsimula ngayon ang sinasabing pinakatungkulin ni Samuel, samantalang siya ngayon ay nasa bahay ng ating Panginoon? Iniwan siya ng kanyang ina at siya ay dinadalaw. Palaging dinadalaw siya. Pero ang sabi ng ating Biblia, ayon sa mga pag-aaral, ang wika, ang batang ito ay nagsimula siyang naging propeta at lingkod ng Diyos sa edad na 12 anyos. Ang wika sa 3:1, ang batang si Samuel ay naglingkod sa Panginoon sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay bihira noong mga araw na iyon, hindi madalas ang pangitain. Nang panahong iyon, si Eli na ang paningin ay nagsimula ng lumabo, kaya't siya'y hindi makakita, ay nakahiga sa kanyang silid. Ang ilawan ng Panginoon ay hindi pa namamatay. Kung ating pagpapatuloy sa versikulo 3 at hanggang sa versikulo 18, ang wika, ang ilawan ng Panginoon ay hindi pa namamatay at si Samuel ay nakahiga sa loob ng templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaba ng Diyos, at tumawag ang Panginoon, Samuel, Samuel, at kanyang sinabi, narito ako. Siya'y tumakbo kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumatawag, mahiga kang uli. Siya'y umalis at nahiga. Muling tumawag ang Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel at naparoon kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat ako'y tinawag mo. Siya'y sumagot, hindi ako tumawag. Anak ko, mahiga ka uli. Hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahayag sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon, ito ang sabi ng Biblia, sa ikatlong pagkakataon ay muling tinawag ng Panginoon si Samuel at siya'y bumangon at naparoon kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat ako'y iyong tinawag. At nalaman ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahiga ka, at kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon. Sapagkat naririnig ang ng iyong lingkod, kaya't humayo si Samuel at nahiga sa kanyang lugar. At ang Panginoon ay dumating at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Na magkagayoy sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, tingnan mo, malapit na akong gumawa ng isang bagay sa Israel na magpapaantig sa dalawang tainga ng bawat nakikinig. Sa araw na iyon ay aking tutuparin laban kay Eli ang lahat ng aking sinabi tungkol sa kanyang sambahayan mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaibigan, ang nangyari ngayon sa mga anak ni Eli, bagamat si Eli ay isang saserdote o pari ng bansang Israel, ay gumawa ng kalapastanganan sa Panginoon ang kanyang mga anak. At ang sabi pa nga sa versikulo 13, sapagkat sinabi ko sa kanya na malapit ko nang parusahan ang kanyang sambahayan, magpakailanman dahil sa kasamaan ng kanyang nalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay lumapastangan sa Diyos at sila'y hindi niya sinaway. Kaibigan, dapat ang mga magulang kapag ang mga anak ay gumagawa
ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagsaway ay dapat gawin ng mga magulang. Subalit ang lingkod ng Diyos na ito na si Eli ay hindi ginawa ang gayon, at sila ngayon ay gumagawa ng masama sa paningin ng ating Panginoon. Sa 14, kaya't ako'y sumampa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng alay o handog magpakailanman. Nahiga si Samuel hanggat sa kinaumagahan at pagkatapos ay binuksan niya ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon. Takot si Samuel na sabihin kay Eli ang pangitain. Subalit tinawag ni Eli si Samuel at sinabi, Samuel, anak ko. At kanyang sinabi, narito ako. Kanyang itinanong, ano ang sinabi niya sa iyo? Nakikiusap ako sa iyo na huwag mong ilihim sa akin. Gawin ng Diyos sa iyo at higit pa kung ililihim mo sa akin ang anumang bagay sa lahat ng kanyang sinabi sa iyo. Kaya't isinaysay sa kanya ni Samuel ang lahat ng bagay at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At ang wika pa, kung ating pagpapatuloy, at kanyang sinabi ang Panginoon nga iyon, gawin niya ang inaakala niyang mabuti para sa kanya. Lumaki si Samuel at ang Panginoon ay kasama niya at hindi pinahintulutan ang alinman sa kanyang mga salita ay malalaglag sa lupa. At sa versikulo 20 ng Kapitulo 3, ang wika, ang bansang Israel ay kinilala ang pamumuno ni Samuel. Nalalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. Nagpakitang muli ang Panginoon sa Silo sapagkat ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga, dahilan sa tinawag ng Panginoon si Samuel at nanirahan siya sa templo at sinunod ng kanyang ina ang sinasabing kanyang pangako, ngayon kinilala ng bayan ng Diyos na si Samuel ay isang lingkod niya at isang propeta kumakatawan sa ating Panginoon. At sapagkat ang pangyayaring ito ay matanda na si Eli at ang kanyang mga anak naman ay gumagawa ng hindi ayon sa salita ng ating Panginoon at kinilala ng bansang Israel ang pangunguna ng lingkod ng Diyos at noong nabalitaan ngayon ni Eli na ang kanyang mga anak na dalawa ay namatay at pagkatapos ang wika ng ating Biblia na nabihag ang kabanang tipan ay nahulog si Eli sa kanyang kinaroonan ng upuan at pagkatapos ang wika ng Biblia, siya'y namatay. At kung bakit ang bayan ng Diyos ay nasakop ng mga Pilisteo ay sapagkat ang bayan ng Diyos ay gumagawa ng kasalanan. At ang utos ng ating Panginoon na una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At yung pangalawa na utos na huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan. Ito ngayon ang naging kasalanan ng bayan ng Diyos kung bakit ang sinasabing kabanang tipan ay napunta sa kamay ng mga Pilisteo. Nagapi ang bansang Israel sa kanilang pakikipaglaban sapagkat ang bayan ng Diyos ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakatulad ni Baal, ni Astaroth, ito yung naging Diyos ng mga ibang mga Israelita na anupat sila ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaibigan, nais ng Diyos, siya lamang ang ating sambahin. Huwag tayong gagawa ng mga larawan na inanyuan upang ating sambahin. Ang sabi ng iba, hindi naman naming sinasamba. Naglarawan lang ng ating Panginoon na napunta sa langit. Pero kung hindi sinasamba at hindi pinaglilingkuran, kung sila yung ating ginagawa na
paglagay ng damit at gayon din ang sinasabing nililinis sila ay hindi paglilingkod o hindi pagsamba. Kaya nga, ang nais ng Diyos, siya lamang ang ating sambahin, kaibigan. Kaya nga, ang bansang Israel sapagkat sila'y umihiwalay sa turo ng ating Diyos, sila ngayon ay napunta ngayon sa kamay ng kanilang mga kalaban. At ngayon si Samuel ay ganap ng lingkod ng ating Panginoon. Kinilala ng bayan ng Diyos ang kanyang ngayong pangunguna. Ano ang nangyari? Ayon sa Kapitulo 7, ano ang sabi ng ating Biblia? Sa versikulo 3, ating ito'y pasimulan. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga Astarot na nasa inyo, tuon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa Kanya lamang kayo maglilingkod, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Napakasimpleng bagay. Subalit marahil sa iba ito ay napakabigat. Nanupat ang sinasabi ng lingkod ng Diyos, alisin ang inyong mga Diyos-Diyosan. Tangi lamang ang Diyos sa langit ang ating paglilingkuran. Versikulo 4, kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot, at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Versikulo 5, sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idalangin ko kayo sa Panginoon. Kaibigan, nakita ngayon ni Samuel na kung papaano marahil sinabi ng kanyang ina, anak, ikaw ay aking dinalangin sa Diyos at ang Diyos ay tumugon sa aking panalangin at ang aking panata ay aking sinunod. Anak, napakahalaga ang panalangin sa Panginoon. At dito ngayon ay nakita ni Samuel na napakahalaga ang panalangin sa Diyos. Sapagat ang sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. Kaya't sila'y nagtipon-tipon sa Mispa, umigib ng tubig, ibinuhos sa harap ng Panginoon at nag-ayuno ng araw na iyon. Sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Narito na ngayon na pagkatapos ngayon na sinasabi na idalangin mo kami, ang bansang Israel ngayon ay kanyang kinilala ang kanilang pagkakamali. At ang sabi, kami ay nagkasala laban sa Panginoon at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. At pagkatapos sa versikulo 8, sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Pilisteo. Kumuha si Samuel ng isang korderong pasuhin at inihandog bilang buong handog na sinusunog sa Panginoon. Dumaing si Samuel sa Panginoon para sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Kaya nga, ang Diyos ay sinagot ang panalangin. Ito yung kailangan natin, kaibigan, na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. At ang wika, samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Pilisteo upang lumusob sa Israel, ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Pilisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Panginoon. Tandaan natin, kaibigan, yung sinabi ng ating Panginoon sa mga bersikulo o mga talata sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang makikipaglaban para sa kanyang mga anak. Kaya ang wika, sila'y nabuwal, ang tinutukoy ang mga Pilisteo sa harap ng Israel. At ang wika sa 13, kaya't nagapi ang mga Pilisteo at hindi na muling pumasok sa nasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo sa lahat na mga araw
ni Samuel. Kaibigan, ito yung kailangan natin, isang matayimtim na panalangin. Pero kinakailangan nating ikumpisal ang ating mga pagsalansang sa Diyos, kilalanin natin ang ating ngayong pagkakamali sapagkat kailangan ito sa ating pagkisisi. At ngayon sa paglilingkod na ngayon ni Samuel, makikita natin ang kanyang integridad. Ang sabi sa 12:13 hanggang 4, ito ang sabi ng Biblia. Narito ako, sumasaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang binuhusan na langis. Kaninong baka ang kinuha ko o kaninong asno ang kinuha ko? O sino ang aking dinaya? Sino ang aking inapi? O kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin niyon ang aking mga mata? Sumaksi kayo laban sa akin at aking isosoli sa inyo. Kanilang sinabi, hindi ka nandaya sa amin, ni inapi kami, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Kaibigan, narito ngayon ang lingkod ng ating Diyos na sa kanyang paglilingkod ay merong integridad. Hindi siya mahilig sa suhol, kaya ayaw niya yun. Ayaw niya yung inaapi ang isang tao. Kaibigan, napakatapat ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating Biblia sa 12:23, bukod dito sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng panalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Kaibigan, ito yung sinasabi ng ating Biblia na anupat merong integridad ang kanyang namumuno o ang kanyang lingkod at pagkatapos ang ating lakas, ang ating kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos, ito ay nangyayari sapagkat merong matayimtim na panalangin. Iyong isipin, kaibigan, sa iyong pagbulay-bulay tungkol sa ating napag-aralan, ang katapatan ng Diyos. Kaibigan, ang Diyos ay tapat. Napakatapat ng Diyos sa kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Tapat ba tayo sa ating pangako sa Panginoon? Meron ka bang pangako na hindi natupad? At ang Diyos ay naantay ka na tuparin mo ang iyong pangako, kaibigan. Napakahinam at napakabuti na yung ating pangako sa Diyos ay ating tutuparin upang tayo ay kanyang pagpapalain. Kaibigan, kung tayo ay umalis sa harapan ng Panginoon, tumalikod sa Diyos, tayo ay magbalik loob sa Kanya. Nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nanupat ang inyong mga anak na dumadalangin ng matahimtim sa inyong banal na harapan. Kayo po ay tumutugon. Napakatapat po niyo, O Diyos. Magtapat nawa kami na bilang inyong mga anak sa aming mga pangako, sa aming paglilingkod, magtapat nawa kami sa aming Diyos. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Thank you so much, Pastor Romy. Nakaka-inspire si Hannah nung hindi siya magkaanak. Yung pagiging mapanalanginin niya, talagang inilapit niya, idinulog niya sa Panginoon yung pagkakaroon niya ng anak. At nung magkaroon siya ng anak, yung kanyang pangako na talagang ipagkakaloob niya si Samuel sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng Samuel ay ask from the Lord or heard of God, kasi tinugunan ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero isa po sa very known na
isa po sa very familiar na kwento ni Samuel ay yung habang siya ay natutulog ay nakarinig siya ng boses na tumatawag sa kanya. Napakaganda nung kanyang sagot. Speak, Lord, for your servant is listening. At ito po ay tamang-tamang panalangin na kailangan natin sambitin sa anumang panahon. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nakikinig dito po sa programang ito po ay nagpapakita ng ating kahandaan na siya ay pakinggan, yung willingness natin na talagang maging yung readiness natin na talagang tanggapin yung kanyang mensahe para sa atin. Speak, for your servant is listening. And we can also pray this prayer. Sinabi ng Diyos kay Samuel yung kanyang mensahe para sa Israelites, at itong batang si Samuel na i-dedicate sa Panginoon ay naging si Samuel isang dakilang propeta. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may pagnanais na mag-aral pa ng mas malalim ng banal na kasulatan, o kaya naman po ay makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph, o kaya mag-iwan po ng mensahe, komento sa ating mga social media account, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines, at please don't forget po na i-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan. At sa mga nagnanais po ng mga downloadable na mga gabay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, maaari kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Kung kayo naman po ay may mga prayer request, nagnanais kayo na may makasama po na maglapit ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, maaari nyo rin po ipadala dito, sapagkat meron po tayong prayer team dito sa Tinig ng Pag-asa. At meron po tayong Diyos sa langit na sa tuwi-tuwi na ay nakikinig sa atin. Siya po ay nakakabatid ng pinakamabuti para sa atin. Muli, sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, ni Pastor Romy, ni Ma'am Jane, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. God bless you po. Magkita-kita tayo muli bukas. Peter and John were called in by the chief priests and elders about their preaching. They tried to defend their actions, but the leaders were very hard on them. They were commanded not to speak or teach in the name of Jesus. After further threats, they let them go. Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said. When we heard all this, we immediately raised our voices in prayer to God. The entire group prayed for Peter and John. We prayed for God to give boldness to these two humble servants. Such intense prayer I had not experienced for a long time. After we had prayed, suddenly, the whole place was shaken. People were filled with the Holy Spirit, and Peter and John went out and gave witness with great power and grace. They witnessed throughout the land about the resurrection of their Savior. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.